Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Josie Nogoy ng CRC Antipolo Daughter Church na muli po ay makakasama ninyo sa ating morning devotion na tinapay mula sa langit. Ang araw-araw nating devotion sa salita ng Panginoong Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hinango po sa salita ng Deuteronomy chapter 21 verses 10 to 14. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, maraming salamat po na muli po kami po ay binigyan mo ng panibagong buhay, panibagong pag-asa at kalakasan, at sa oras na ito ay binigyan mo kami ng pagkakataon na makaniig ka, makarinig na yung salita na magbibigay ng kalakasan sa aming espiritu, gabay at patnubay sa aming landasing tinatahak. Lahat po ng ito ay aming tinataas sa iyo. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu Santo, at dalangin po namin na kami pakalinisin mo sa aming mga karumihan. Tawarin po kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Muli Ama, sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan po. Ang ating pong pagninilayang salita ng Diyos ay Deuteronomy chapter 21 po verses 10 to 14 na may title po na Laws Regarding the Taking of a Wife from Conquered People. At yun nga po, ang aking pong pinagbasihan or hinanguan reference ay ang Magandang Balita Biblia po. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 21 verses 10 to 14 po, sunod-sunod 10, kung pagtagumpayin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh sa pakikidigma sa inyong mga kaaway at sila'y mabihag ninyo. 11. At kung sakaling may makita kayong magandang babae mula sa mga bihag at nais ninyo itong maging asawa. 12. Dalhin ninyo siya sa inyong bahay. Ipaahit ninyo ang kanyang buhok. Ipaputol ang mga kuko. 13. At pagbihisin. Mananatili siya sa inyong bahay sa loob ng 1 buwan upang ipagluksa ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, maaari na siyang pakasalan at sipingan. And lastly po sa 14, subalit kung ang lalaki hindi na nasisihan sa kanya, dapat niya itong palayain. Hindi siya maaaring ipagbili at gawing alipin sapagkat nadungisan na ang kanyang puri. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoong Diyos. So ito pong laws regarding sa taking of wife from conquered people, ito yung batas kung saan pag-aasawa doon sa mga nagapi or naalipin nilang mga bansa matapos ng digmaan. Ang mga Israelita po ito na nakapagdigma. Mula dito sa Deuteronomy chapter 21 verses 10 to 14 ay pinapakita na kung ang bansang natalo nila, meaning nagapi or nasakop ng Israelita, ay may karapatan silang kunin ang mga ari-arian. Ngunit kung may magustuhan ng isang Israelita na babae sa kanilang nagaping bayan, ay maaari niya itong maging asawa. Subalit may kinakailangan pong daan ng proseso or paglilinis doon sa nagustuhan niyang bihag na babae upang hindi sila maparusahan ni Yahweh o sila ay mapahamak. Mababasa po natin sa Exodus chapter 34 po ang mga kautusan ni Yahweh sa mga Israelites regarding sa kanilang lupaing ipapasakop sa kanila ni Yahweh, at nakasaad po sa Exodus chapter 34 verse 16, huwag ninyong hayaang na ang mga anak ninyong mga lalaki ay mag-asawa ng taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa halip, ang bilin po ni Yahweh na sinaad sa Deuteronomy chapter 21 verse 10 to 14 ay ang mga ito. Sa verse 12 po, ang sabi po, dadalhin niya ang babae sa kanyang bahay at kakalbuhin ang ulo niya. Puputulin ang mga kuko. And 13 po, at papalitan ang suot niyang damit nang binihag siya. Dapat magpaiwan ng babae sa bahay niya sa loob ng 1 buwan habang nagluluksa siya para sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito ay maaari na siyang maging asawa ng Israelita. So malinaw po na may iniutos po ang Panginoong Yahweh hinggil sa bagay na ito, na kung saan sa mga digmaan ay hindi po maiwasan na may magustuhan ng isang mandirigma na babae. Kaya po gumawa ng utos ang Diyos para sa mga Israelita, hindi po sila magkasala kay Yahweh, at ganoon din po na hindi nila madumihan ang bayang ibinigay sa kanila ni Yahweh. Ang mga ganitong pangyayari na ang isang mandirigma ay makakita at magkagusto sa isang magandang babae ay common na po noong ancient times or ancient war, at ito po ay ginagawa nilang asawang bihag. Ngunit sa mga
Israelita ay binigyan sila ng Panginoon ng mga batas kung saan kinakailangan yung babae ay maging Israelita muna or ma-renounce niya yung kanyang faith. Doon sa shave her head and trim her nails or paggugupit ng kuko at pagkakalbo sa babae, it symbolizes of renouncing her religion and becoming one of the Jews. Yung pag-renounce ng na hindi na yung dati niyang religion or kanyang pananampalataya, kundi ay maging parte na siya ng pagiging Hudyo. Yun na yung custom niya. Meron pa pong isa na nakasaad sa put off the clothes of her captivity, remain in her house. Ibig pong sabihin ay tanggalin yung damit na suot niya nung siya ay mahuli or na-captive. Ang pagpapakita po ng ganoong bagay ay isang allegiance or katapatan doon sa bayang Israel. So nag-renounce na nga po siya ng kanyang pagpapakalbo at pagpapagupit ng kuko ay pagpapakita ng pag-renounce ng kanyang faith or religion and allegiance. Ibig sabihin, hindi na siya manunumpa doon sa dati niyang bayan or kinagis ng kaugalian or bayan, pananampalataya, kundi tinatanggap na po niya na siya ay isa ng Israelita. Yung nahuling babae or captivated woman na gagawing asawa ay binigyan din ng karapatan na magluksa ng 30 days or 1 full month para doon sa mga magulang niya, kamag-anak, mahal sa buhay or relatives na namatay doon sa digmaan. At binigyan din siya ng pagkakataon para mag-reflect sa buhay na magiging asawa na siya ng isang Israelita or Hudyo. Ito ang ibig sabihin ng mga bagay na ito sa Deuteronomy chapter 21 verses 10 to 14 ay kung saan yung babae na naging alipin ay magiging Israelita na. Parang maihahalin tulad natin sa buhay nating mga Kristiyano ngayon kung saan ang babae or lalaki ay naglilingkod sa Panginoon. Dapat ang babae din ay naglilingkod din sa Panginoon at nagpapasakop siya doon. Sa gayon po ay magre-renounce po siya ng faith niya at yung katapatan niya ay nasa kanyang asawa na at sa Panginoon kasi po ay hindi siya mamumuhay sa lumang kinagisnan niya kundi mamumuhay na po siya sa bago. Walang pinagkaiba yan sa mga Amerikano or banyaga na nagnanais na maging Filipino citizen ay kailangan po nilang manumpa allegiance nila sa watawat ng Pilipinas upang sila po ay maging Filipino citizen by naturalization. Parang ganun po ang kahalintulad. Ngunit sa spiritual life sa ating panahon ngayon, sabi nga ng salita ng Panginoon na do not be unequally yoked. So kung ang lalaki ay naglilingkod sa Panginoong Diyos, Kristiyano siya, ay hanapin niyang kanyang mapapangasawa ay naglilingkod din sa Panginoon. Kung ito naman ay hindi naglilingkod sa Panginoon o hindi pa Kristiyano, hindi malalim na Kristiyano, ay gawin din siyang tulad ng captivated woman na makonvert sa paglilingkod sa Panginoon at maaalis niya yung old life niya sa kanyang religion, kundi mapalitan na ng paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Yun po yung katumbasan ng mensahe ng Deuteronomy chapter 21 verses 10 to 14. Kung ang lalaki man ay pipili ng kanyang partner, binibigyan niya ito ng adjustment at hindi lamang po adjustment, kundi binibigyan din po niya ito ng paraan sa kapamaraanan ng Diyos na pinapakita ang pagsunod sa kautusan or batas ng Panginoong Yahweh. So ito po ang ibig sabihin ng Deuteronomy chapter 21 verses 10 to 14. Kaya ang dapat pong gawin ng mga Kristiyano ngayon na kung ang kanilang maibigang babae or lalaki ay hindi pa Kristiyano, ay dapat pong sila ay makonvert din sa pagiging Kristiyano. Kailangan po kasing ma-renounce ang kanilang faith at makonvert into Jews or Israelites upang makapaglingkod sila ng tama sa paningin ng Panginoong Hesus. Kasi kung hindi po ay parang dinudumihan natin ang promised land ng Panginoon. Remember po na ang Canaan ay promised land ng Panginoon sa mga Israelita at ayaw niya na may maipasok na hindi niya kalooban dahil narurumihan po ang kanyang lupang ipinangako at hindi po magiging kaluguran sa presensya ng Panginoon. Sa panghuling talata naman po sa verse 14, pero kung sa bandang huli ay mawalan ng lalaki ng gana sa babae, dapat niya itong payagang pumunta saan man gustuhin ng babae. Hindi na siya dapat pang ipagbili or gawing alipin dahil siya ipinahiya niya or nakuha na ang kanyang puri. Sa ganitong kalalagayan po na kung sakaling dumating ang oras na mawalan ng pagmamahalang o disgusto ang isang lalaki sa kanyang asawang pinakasalan, ay sinasabi po na ito ay bibigyan ng kalayaan kung saan siya ay maaaring mamuhay na hindi siya aalipinin or ibebenta dahil ang babae ay nilikha din po ng Panginoon at sa paningin ng Panginoong Diyos tayo po lahat ay pantay-pantay. So ito po ang katumbas or kasing kahulugan ng mga salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 21 verses 10 to 14. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mga salita na aming napagsaluhan sa kapahayagan na kami po ay iyong tinuturuan kung paano po namin masunod ang iyong mga batas at pinag-uutos upang kami po ay hindi mapahama
hamak. Patuloy mo kaming ingatan at matnubayan sa aming paglakad sa aming mundong ginagalawan. Masunod po ang iyong kalooban sa aming buhay. Ito po ang aming samo at dalangin at binabalik po namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan sa tanging ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amin at amin po. Muli po ninyo kaming samahan sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Araw-araw po sa ganap na alas 5:30 ng umaga at malaya po ninyo itong i-share o ibahagi sa ating mga kaibigan, kamag-anak at mga kakilala. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. To God be the glory po. Hallelujah.